Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Nawawalang balita. Lost News. Lost Pinoy News. Halos lahat ng dyaryo sa Pilipinas may lost media. Mga patay ng brand gaya ng Philippine Daily Express, Evening Star, The Manila Journal, Philippine Daily Globe, o kaya nasa silid-aklatan, library lang. O kaya tinanggal na sa website, sa Wayback Machine na lang mahahanap. Hulaan niyo kung bakit. Madalang, rare, yung may scan ng buong dyaryo ng 7 taon o 13 taon. Ganyan din halos lahat ng TV news. Sa ulo ng mga balita, may lost media. Pre-1972, wala talaga. Hanggang newsreels lang meron. Pinapalabas sa sinehan bago magsine. 1970s, okay, may 3-4 siguro pero after 1972 na yan. 1980s, konti rin. Pero mas marami, di hamak kesa noong dekada 70. O kaya live coverage. Nalimot na rin ang mga tagapagbalita. Konti lang kasi ang clips nila online. Hula ko, pag pinahula to sa Pinoy Henyo, gimme 5, walang makakahula sa kanila. Ewan ko nga kung may makakaalala pa kay Ernie Baron eh. O kahit kay Kuya Kim. Kahit 90s na, konti lang meron online. Kung hindi i-upload ng taga-istasyon, wala. Nga. Hindi naman pinapalabas sa Jeepney TV ang lumang TV Patrol, di ba? Walang Jeepney TV online. At di rin sila naglalagay online ng Throwback 24 oras. Kahit 2000s, 2010s, may internet na yan ha. Wala namang buo, full episodes. Wala officially. Good luck maghanap ng random channel sa YouTube. Paano pa kung balita ng Noipi para sa ibang bansa? Shoutout. Swerte kung merong raw footage o pagbabalita ng mga banyaga. Salamat AP Archive. At least dyaryo at TV merong nahanap, hindi nawawala. Found. Ang radyo. Kung wala si Dante's Enigmatic World, ano na? Kaya, imbes na isa-isahin natin bawat dyaryo, TV o radyo, sabiting serya na lang siguro yon. Parang The Coconut Nut. Pag-usapan natin mga pangyayaring naging laman ng mga balita. Pero walang arkibo ngayon. Lost. Kung paano nga ba sila ibinalita? Dahil kahit ang pagbalita ng balita ay may bias, may kinikilingan. Hindi totoo yung tagline ng 24 oras. Di ba ABS? Pagdiskubre sa mga labi ni Alona Bacolod Ecleo, Enero 2002. Naglalaro kami ni G-G Art sa sala namin ng Jollibee Spaghetti Maker gamit ang clay. Parang Play-Doh. Noong ibalita sa paborito kong teleseryeng, natagpuan ang mga labi ni Alona Bacolod Ecleo sa isang garbage bag sa Dalagete. Pakicorrect po ang aking pagbigkas sa comment section. Sa Cebu. Ang pinakamalapit na found, hindi nawawala, ay ang ulat sa pagdala sa asawa ng biktima
si Ruben Ecleo Jr. sa korte sa Cebu mula sa sama-sama nating pagiging saksi o sasi. Hinatulan ng korteng nagkasala o guilty si Ecleo Jr. sa pagpatay kay Alona. Hanggang dyan na lang kasi gusto kong tumapak sa Dinagat Islands eh. Takot akong gawan to ng bitin serye. Kasi cool, wala kang choice kundi kumita. Tagos hanggang politika. June Ducat hostage taking, Marso 2007. Pinag-usapan na ni Ma'am Jess noong Marso 2024 ang kwento ni June Ducat. Napaisip ako tuloy. Does the end justify the means? Mga tarungang hangarin kahit na krimen ang paraan? Bilang abogado ang sasabihin ko po ay hindi. Bawal labagin ang batas. Merong mga dokumentaryo tungkol dito kung saan merong excerpts. May ikling bahagi ng mga ulat live nung naganap ang pang-hostage niya ng 30 batang kanyang tinutulungan sa loob ng isang bus sa tapat ng Manila City Jail. Ang wala, lost media, yung mga report mismo. O kaya yung buong coverage. Siguro meron nung katulad ng nangyari sa Quirino Grandstand noong 2010. Naku, bitin serye din yun. Speaking of bitin serye, Constitutional Commission, Hunyo hanggang Oktubre 1986. Binuo ng CONCOM ang ating saligang batas o konstitusyon, kung saan marami tayong mga karapatan, pero hindi pa sapat yon. The Bill of Rights is not enough. Meron ang journal at records ng CONCOM sa Supreme Court e-library at Internet Archive. Meron ding ilang talumpati at RCC records, transcript sa Official Gazette website. Subalit, gusto ko malaman paano ibinalita ang mga pangyayari sa CONCOM para maintindihan ng bawat Pilipino. Nais kong malaman ano yung naging reaksyon ng madlang people. Kaya binalikan noong 18 ng Agosto 1986 yung napagkasunduan noong 4 na araw na nakaraan, 14 ng Agosto, tungkol sa Artikulo 12, unang seksyon. Yan ay tungkol sa National Economy and Patrimony, aka Filipino First Policy. May hinala ako kung bakit binalikan. Read between the lines. Ngunit mabuti ng sigurado kesa fake news. At gusto ko rin malaman kung ano yung mga pinatanggal off the record. Kulang din ang mga records na meron online. Wala ang pagdinig ng mga komite o committee hearings. Plenary lang, yung buong CONCOM lang. Gaya ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan, House of Representatives, hindi lang HOR ang Kongreso ha. HOR at Senado yun, pareho. Gaya ng Senado at HOR, may mga komite rin ang CONCOM. At yung mga komite, may sarili silang chapter o kabanata ng saligang batas na isinulat. Gusto ko rin mabasa yung mga sulat na ipinadala sa CONCOM. Mga pagdinig sa Kongreso. Ito yung mga in aid of legislation para makatulong sa paggawa ng batas. Minsan nagre-rekomenda rin ng pagsasampa ng mga kaso dahil sa paglabag sa batas. Pero bitin serya na yan. Marso 2014,
nagsimulang mag-livestream ang Senado ng mga pagdinig nito sa komite at plenaryo. Buong Senado. Setyembre 2021 naman, nagsimulang mag-livestream ang HOR ng mga pagdinig ng mga komite at plenaryo. Bago niyan, sa balita lang natin napapanood ang mga pagdinig at hindi buo, putol-putol. Sinasama lang sa The World Tonight halimbawa, pag may nagre-report tungkol sa naging hearing nung araw na yon. May journals ng pagdinig ng plenaryo, buong HOR, simula noong 12th Congress. Ang Senado naman, merong journal ng plenaryo simula noong 13th Congress, 2004 hanggang 2007. May mga buod din ng mga pagdinig ng mga komite ng HOR. Simula noong 15th Congress, 2010 hanggang 2013. At ng plenaryo simula Abril 2008 noong 14th Congress. Ang Senado naman may quick notes. Ngunit buod na yan, hindi yung saktong sinabi. Para mabasa yung talagang sinabi, verbatim, kailangan basahin yung transcripts. Merong transcript sa Senado at HOR ng mga pagdinig. Kung Senado, pwedeng hilingin, i-request online. Kung sa HOR, makakapalan transcripts ha. Ito isang pagdinig lang para sa oil deregulation law. May bayad para ipa-photocopy. Hindi ko na maalala kung magkano. Pero per page ang singil niyan. Subalit, may kulang sa transcript na sa video lang makikita. Yung off the record. Sasabihin ng chair, off the record. Kaya hindi na isusulat nung nagtatranscribe. O kaya, madalas, pag nagkakainitan na, off the record yan o session suspended. Walang di hamak na kinatawan, representative, na pilit kumukontra habang nagsasalita ang pinakamataas na opisyal ng Kamara de Representantes. Sa transcript, walang mga hiyawan, sigawan, yakapan o yakapan. Sa madaling salita, walang emosyon, walang damdamin sa papel. Ito yung mga pagdinig na interesado ako. Jabida Massacre, ang unang congressional investigation na brinodcast, isinahimpapawid sa telebisyon. Di umano. Halos lahat ng mga kongreso bago ang EDSA, pre-1972, pre-martial law, nawawala. Oil Deregulation Law, RA 8180 at 8479. Hindi na dapat misteryo sa atin kung bakit. Section 30 ng Tax Code, lalo na yung huling talata. Mental Health Law, wala yung committee hearings ng Senado sa whiting nila. Bigong pagbabawal sa pagputol ng puno o total log ban. Mga pagdinig sa korte. May dahilan kung bakit hindi na pinapayagang kumuha ng video ng mga pagdinig sa korte ngayon. Kung bakit hanggang sa pinto lang ng korte yung media habang may hearing si Rufa May Quinto tungkol sa Dermacare o kaya si Pastor. Ang alam ko lang na may video ng pagdinig sa korte, hindi na nga trial kundi yung promulgasyon o pagbaba ng hatol sa Maguindanao Massacre. Kahit ang Korte Suprema, hanggang audio lang ang oral arguments. Pero, noong dekada 80 at 90, pinapalabas sa balita ang bahagi ng mga pagdinig. Madalas,
promulgasyon din. Madalang yung habang paglilitis o trial. Maliban na lang kung high-profile case. Alam na natin kung bakit high-profile. Di tulad sa Kongreso, hindi pampubliko ang mga transcript of stenographic notes, TSNs. Hindi pampubliko ang mga TSNs ng mga pagdinig sa korte. Para lang yun sa mga panig, partido, o kanilang mga abogado. At kung matagal nang tapos ang kaso, baka wala na rin ang records nito. Hindi naman lahat ng papel ng gobyerno inaarkibo.